O eto ha, si Mayor Alice Guo. Dating mayor ng Banban, si Alice Guo. Nako. 'Di ba po ngayon, kasalukuyan, ngayon, as in ngayon, no? Nandun, inilipat na sa Pasig. Ah. Sabi po sa balita, Alice Guo to share cell with Kibuloy. Hindi. Kibuloy's co-accused. O yan. Yung mga kababaihan na kasama ni Kibuloy, no, doon sa pagtataguho, mga kababayan. Ayon po ito sa BJMP, ha? O, naku. Sabi ho siguro ni Kibuloy, sayang! Akala ko ako na makakasama ni Alice Guo. Akala ko ako na makakasama ni Sanchay. Oh, Diyos ko po, Lord. Pag si Kibuloy ho kaya, mga bossing, ang kasama ni Alice Guo, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Siguro laging may laway dito sa gilid si no? Laging may laway si Kibuloy. Alam naman natin. Sabi po, mahilig daw talaga. Oh. Basahin po natin yung balita dyan, mga kababayan. Oh, Manila. Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo will share a detention cell with one of the co-accused of Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. O, doon kayo magkwentuhan. Doon kayo magpaikutan dalawa. Di ba? O, magkwentuhan kayo. Uy, Mars, ano nangyari sa pagtatago nyo? Paano kayo nahuli? Tapos kayo mga kapulisan, dikitan nyo ng konting dikitan nyo ng konting recording something na doon sa wall. Mars, paano kayo nahuli? Ay kasi si Pastor kasi makulit eh. Gusto na namin sumuko eh. Si Pastor sabi, kayang-kaya daw po nung mga kaibigan niya. Yung pala, hindi naman pala. Ayan, nadampot kami. Ikaw naman, Mars, paano ka nahuli? Ay, yung isang PNP, ex-PNP chief, tinulungan kami. 200 million ang binayad namin doon. Sino ba yan, Mars? Maririnig nyo na. Malamang magkakakwentuhan niyang dalawa na yan. Di ba? Pero wala, siguro si Kibuloy, mga bossy. Si Kibuloy, laking panghinayang. Sana ako na lang kasama ni Alice doon. Ang ganda nun. Chicks yun. Pero tingin ko hindi papatulan ni ni Alice Guo, mga bossing. Dahil ang mga type ni Alice Guo medyo moreno. Di ba? Kagaya ni Mayor Ano pangalan ng Mayor? Halos ulyanin na din. Lahat ng sagot niya hindi niya na din alam. Tapos kapag ka nabubukayo, biglang nagiging alam niya. Biglang nagkakaroon ng kaliwanagan sa kaisipan niya. Ay, meron pala ako nun. Yun yung mga type. Hindi type ni Alice Guo yata yung mapuputi. Tuloy natin to. BJMP spokesperson, superintendent, junior superintendent. Junior ba yun yung J? Anyway. Jail Superintendent J-Rex Bustinera said on Sunday that Guo is expected to be transferred from the PNP custodial facility in Camp Crame to the Pasig City Jail, female dormitory on Monday, which is ngayon nga po, handa na yung paglalagyan. Grabe naman, parang nicho naman. Grabe, parang nicho naman yan. Handa na yung paglalagyan niya. Ihahakbang na lang yung mga bata. Di ba? Huwag patutuluin ng luha sa kabaong. Maghagis ng bulaklak doon sa loob. Iba na yata. Hindi, joke lang. Handa na yung paglalagyan niya. Na-check na din yung mga possibility niyang makasama at chinek na din yung profile sa ating risk assessment. Ayan. Nagdagdag na din ng karagdagang tao, security personnel. Kailangan po yan. Kasi high profile po yan. Baka itakas yan. Pati preparation, kung may a-attendan siyang hearing sa mga susunod na araw, naka-standby lang naman kami. Ayan. Inggit si Kibuloy niyan. Sabi ni Jack Mendem, magaling mag-hypnotize si Kibuloy, kaya maging girlfriend niya. Aba? Kung ganun, malupit talaga si Kibuloy. Hindi. Tingin ko hindi din type ni Kibuloy yan kung sakali. Bakit to?
Parang ang mga type yata ni Kibuloy eh yung mga edad 17 di umano, no? 17 pababa. Oh, wag lalagpas ng 12. 12 hanggang 17 parang nandoon yung range eh. Sabi nga eh, may kumontra doon sa sinasabi ni Arlen Stone na sineshare daw kay ano, kay pangalan nito, kay dating Pangulong Duterte. Yung mga pastoral, sabi nung iba, ay hindi, ang type ni dating Pangulong Duterte eh yung mga edad 30 pataas. Yung mga may asawa. Ay, ayun daw ho, mga kababayan, ha? Diyos ko Lord. Biruin mo, lahat po ng high profile eh unti-unti na po. Sino sa tingin ninyo? Ayan, tanong ko sa inyo. Sino sa tingin ninyo ang susunod na madadakip? Bantag? Siguro akala ni General Bantag eh ano na siya. Naku, ligtas na ako. Wala na. Wala nang balita sa akin. Hindi na masyadong maingay yung aking pangalan. O, ganyan siguro iniisip ni General Bantag. Eh. Biglang, huli ka, Balbon! Biglang paggising na lang natin, isang umaga. Eto na po! Si Bantag! Huli na, mga kababayan. Biglang may sakit na. O. Pero tingin ko ho, no? Hindi naman tayo sa lumalayo doon sa topic natin kay Alice Guo. Tingin ko po, sa lahat ng nahuli, mukhang si General Bantag ang siguradong manlalaban ho, mga kababayan. Hindi nga papahuli ng buhay eh, di ba? Galit na galit yan kay Boying Remulla, kay Department of Justice Secretary Boying Remulla bago magtago. Kung ano-ano sinabi niya kay Boying. Anyway, bumalik tayo kay Mayor Alice Go. Alam niyo po, pwede siyang makawala dito, makalabas kung ituturo niya yung mga boss niya dati. Kung mag-state witness siya, makikipag-cooperate siya, may posibilidad po, mga kababayan. Dahil ako naniniwala, mga bossing na hindi yung si Alice Go ang pinaka-head niyan. Hindi si Alice Go ang pinaka-tuktok niyan. Naniniwala po ako, madaming personalidad po, mga kababayan, yung maituturo niyan. Makipagtulungan lang siya. Malamang lalabas siya. Baka hero pa ang turing sa kanya, di ho ba? Dahil makukuha yung mga malalaking personalidad. Kagaya ni kagaya nung taga Davao. Di ho ba? Tataka pa kayo. Nagtataka ho ba kayo, mga kababayan? Bakit maganda si Alice Go? Hindi, nagtataka ho ba kayo kung bakit sobra ang pagsisinungaling ho nila? Talagang well-trained po sila mga bossing Kaya nilang iwasan, no, yung mga katanungan sa kanila ni Cassie Ong. Pinapaikot hanggang sa muna, bubwisit na lang po yung kongresista natin at yung mga senador natin. Sabi ko, ikulong nyo na yan, pinapaikot-ikot lang tayo. Pero pag talagang pinigaho sila, mga kababayan, umaamin naman. Kagaya na lang po ni Cassie Leong. Isang beses lang daw po sila naging magkasama ni Atty. Harry Roque. At doon, no? Doon sa PAGCOR yun. Kala nyo makakawala kayo, Sabi ni Winfield Tamayo, mahirapan hanapin si Bantag. Malamang nasa bundok ng Cordillera. Napakahirap hanapin. Meron naman po tayong mga talagang magagaling dyan sa bundok. Makukuha po yan, mga kababayan. Makukuha at makukuha po yan. At kung sakali naman makuha siya, kumbaga hindi naman siya sasabihin guilty agad Bibigyan siya ng pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang sarili. Ewan ko ba bakit pinapatagal pa nila? Kung wala silang kasalanan talaga lagi po natin sinasabi, kung wala silang kasalanan, di labas lang. Ipaliwanag ang kanilang sarili. Tapos ang problema nila, mga bossing. Boss Mark, taga Davao talaga ang sangkot niyan, sabi ni Jowar Jose Domdom. Ang dami pong nangyayari, Ang dami pong mga irregularidad na nakikita po, mga kababayan, sa pinaka-peaceful na city sa buong Southeast Asia. Peaceful, Peaceful, dalawang logbook. Yung isa salaan, tapos yung isa yung totoo. Sabi po ni General Torre, di ba? Sabi ni Ma'am Lynn Garcia, Hirakawa, matigas si Go.
may paninindigan, si kasinungalingan. Malamang si Roqueta ang trainer nila sa pagsisinungaling. Sabi ni Kel, yung alam mo na sila ang nagawa ng way para, ano yan? Panabin ang mamang nakaupo sa Malacanang, sila pa yung nauubos at nagtatago. Backfire yung ginagawa nilang gaslighting.